Bugatog ng buhay. Kabanata 41. Iniwan na lang ni Alex si Ganedorm at naglalakad ng mabagal. Naisip niya, ay ilalabas sa loob ng 2 araw, ngunit nawala ang aming pag-aari. Dagdag pa, sinipa ako ni Claire kaya wala kaming lugar upang manatili. Ang pagbili ng isang ari-arian ang aking prioridad ngayon. Ngunit alam din niya na itinago ng kanyang ama ang libo-libong miles conglomerate na pag-iral mula sa kanyang ina. Narinig niya ito mula mismo kay Lex. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Naiisip niya. Hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga pondo kung hindi niya bibigyan ng tamang paliwanag. Nagpasya siyang itago ito ng lihim sa ngayon. Si Reed. Libo-libong miles conglomerate ay kasangkot sa underworld na trabaho kaya ang karamihan sa mga tao ay titingnan ang mga ito bilang mafias o thugs. Ito ang maaaring maging dahilan kung bakit itinago ng kanyang ama ang konglomerya mula sa kanyang ina. Hindi marunong na ibunyag ang katotohanan sa kanya ngayon. Pagkatapos, kumuha lang ako ng isang maliit na apartment. Sasabihin ko sa kanya ang pera ay nagmula sa aking pagtitipid. Napagbasyahan ito. Tulad ng pagtawag ni Alex ng taxi upang bumalik sa ospital, sumigaw si Cheryl sa kanya mula sa likuran, "Alex, Alex. Bakit ka nagmamadali? Diyos ko." Nagjogging sa kanya si Cheryl. Tumalikod si Alex at naramdaman niyang lumawak ang kanyang mga mata. Habang siya ay nagjog, ang dibdib ni Cheryl ay nagbabounce kahit saan na parang malapit ng magbounce. Ito ay lubos na paningin. Ahem. Hoy, Doktor. Connie. Bakit mo ako sinundan? May iba pa bang nangyari? Tama ba ang maliit na batang babae? Hindi, maayos siya. Gusto lang ako ni Lolo na tretuhin ka sa isang pagkain. Ang iyong lolo. Kumusta ka? Kumuha ng isang hula. Ngumiti si Alex. Si Cheryl ay napakaganda sa sandaling ito, laglag patay na pakarilag. Hindi mapigilan ni Alex ngunit maalalahanan ang matalik na sandali na mayroon sila sa elevator ilang araw na ang nakalilipas. Nakaramdam ng bahagyang napahiya si Cheryl sa kanyang titig. Nag-flush ang kanyang pisngi habang tinuro niya ang kanyang kaliwa. Alam ko ang isang restaurant doon. Naghahay nito ng ilang magagandang bagay. Bakit hindi tayo kumain doon? Sumagot si Alex, hindi ko iniisip. Pulalas ni Cheryl. Tayo na pagkatapos. Nasa likod lang ito ng eskinita. Ang dalawa ay lumakad sa daanan. Noon lang isang pangkat ng 5 ang hamarang sa kanilang daan. Armado sila ng mga paniki na parang mga thugs. Tinawakan ni Cheryl ang kamay ni Alex sa gulat. Pulong niya, narito ba sila para sa amin? Bumagsak din ang puso ni Alex. Siya ay nagmana ng mga kasanayang pang-medical na martial arts ng kanyang ninuno at natutunan din ang force. Ayon sa kanyang ninuno, siya ay magiging manlalaban ngayon. Gayunpaman, hindi pa niya ginamit ang alinman sa isang aktwal na laban kaya hindi siya sigurado kung gagana ito. Kinuha niya ang kamay ni Cheryl at lumingon, naghahanda na tumakbo para dito. Gayunpaman, isa pang 4 na lalaki ang lumitaw sa likuran niya. Nasa parehong damit sila, may hawak na parehong mga paniki. Malinaw na ang mga lalaking ito ay narito upang kunin sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Oh Diyos, sinabi ni Cheryl habang nanginginig siya sa takot. Si Chi ay nagkortiget sa buong katawan niya na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan at buto. Ang pakiramdam na tulad ng kulog ay napuno sa kanya ng walang hanggan na enerhiya. Tumayo siya sa harap ni Cheryl. Huwag matakot, protektahan kita. Hindi mo maprotektahan ang iyong sarili. Mangarap. Tumawa ang lalaki habang tinitingnan niya si Cheryl pataas. Ang pinuno ng teenager ay may peklat sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay baluktot na kakilakilabot. Nakakakita ng kanyang magagandang tampok at curvy body, hindi niya maiwasang magawa ang pagsulong sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang kagandahang ito ay magiging gantimpala ko. Ang babaeng ito ay akin. Bro, huwag mo lang siyang itago sa iyong sarili. Ang pagbabahagi ay nagmamalasakit.
Ha? Matapos kong magawa sa kanya, ibibigay ko siya sa iyo guys. Ang kulay ay tumulo mula sa mukha ni Cheryl habang naramdaman niya ang lalong pagkabigo at gulat. Malamig ang tingin ni Alex. Ano ang gusto mo? Tumawa si Scarface. Nais naming ice throw up ka. Medyo mahal ka, maliit na brat mo. May nagbigay sa amin ng isang kabuoang 2 milyon upang masira ang parehong mga pamo. Nais nilang sampelan mo ang iyong sarili ng 100 beses din. Teka, kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, lumuhod at sampelan. Bigyan kami ng isang mahusay na palabas, hindi ba? Kung hindi mo kami binibigyan ng pagpipilian kundi gawin ito sa aming sarili, hindi mo lang bububol ang iyong mga binti. Mark, ilabas ang iyong telepono at simulan ang pag-record. Kabanata 42. Mas malamig ang ekspresyon ni Alex. Sino ang nagpadala sa iyo? Natakot ang Scarface. Nais mo bang malaman? Lumuhod at sampelan ang iyong sarili noon. Kung bibigyan mo ako ng isang mahusay na palabas, maaari kong isaalang-alang ang sabihin sa iyo. Tumanggo si Alex. Paano ito? Lumuhod ka at sinampal ang iyong sarili ng 100 beses. Pagkatapos maaari kong isaalang-alang ang pagpapalam sa iyo ng madali. Ano? Naguguluhan ang mga kawatan dahil naisip nila na mali ang narinig nila. Bago dumating, narinig nila na ang taong ito ay mabuti para sa walang suntok. Hindi man siya pinapayagan na maging matalik sa kanyang sariling asawa at kailangan niyang alipin ang layo para sa kanyang biyanan. Paano ang isang tao na walang halaga sa kanya ay nang ahas na sabihin ang mga salitang ito sa kanila? Wala ba siyang iniisip? Mayroon kang ilang mga bayag, bibigyan kita ng brat. Mukhang magpaalam ka sa iyong mas mababang kalahati at iyong mga braso. Nakangisi si Scarface, pinataas ang bat sa itaas ng kanyang ulo, malapit ng basagin ang mga binti ni Alex. Si Riri. Mayroong isang malakas na tinik na sinundan ng pag-crack. Ang kahoy na bat ay bumagsak mismo sa shin ni Alex at sa dalawang halves mula sa epekto. Tumigil. Sigaw ni Cheryl sa takot. Gayunpaman, may isang bagay na nadama na kakaiba. Ang makapal na bat ay nasira sa kalahati, ngunit si Alex ay tila hindi gaanong kalmado. Tumayo siya doon, walang ekspresyon at hindi gumagalaw ng kalamnan. Para bang hindi siya makaramdam ng sakit. Natigilan din ang Scarface. Nasira niya ang maraming mga binti, ngunit wala sa kanila ang makatiis sa epekto ng bat, hayaan ang isang epekto na sapat upang masira ang bat sa kalahati. Tumayo doon si Alex, inilipat ang kanyang timbang sa iba pang mga paa. Natuwa siya. Ang puwersa na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno ay nagawa niya ng maayos. Hindi niya pinag-uusapan ang kapangyarihan ng pag-atake ng kasanayang ito, ngunit ang hindi kapani-pani walang pagtatanggol na ibinigay nito. Para bang isang hindi nakikita na kalasag ang nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang pag-atake. Habang siya ay inaatake sa shin, isang malaking daloy ng chi ang sumugod dito. Tulad ng kung ito ay sumasalamin sa pag-atake, maprotektahan nito ang ilang bahagi ng katawan nang hindi nagdulot sa kanya ng anumang sakit. Hindi ka nasasaktan. Ang Scarface ay ganap na nagulat. Oo, ngunit hindi ka magiging, sinabi ni Alex habang ibinaba niya ang kanyang paa patungo sa shin ng Scarface, sinalakay niya ang parehong lugar kung saan sinalakay siya ni Scarface. Sa malakas na basag, ang shin ng Scarface ay bali. Sumunod ang isang malakas na smack habang ang mukha ni Scarface ay nasampal at nahulog siya sa lupa. Si Riwit *6, hayaan hanggang sa kanya. Ang natitirang mga thugs ay sumigaw na nakalusot patungo kay Alex. Tiwala si Alex sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata at isipan ay matalim na nakatuon sa parehong pagprotekta kay Cheryl at ibinaba ang kaaway. Sinamsam niya ang isa sa kanilang mga paniki at sinimulan ng pag-swing ng masigla sa kanila. Napakalawak ng kanyang lakas, parang siya ay nasa pagpatay. Ang natitirang mga hitmen ay tumulo sa sakit, hindi na makakalaban.
Una nang naisip ni Cheryl na tapos na siya para sa mas maaga. Ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ni Alex. Napuno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kapag sinubukan ng ilan sa mga thugs na harapin siya sa kanilang mga paniki, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan nila habang siya ay nakipaglaban upang maprotektahan siya. Nag-iwan ito ng isang napakalakas na impresyon sa kanya. Hoy! Pinutok ni Alex ang Scarface sa kanyang bali na binti na may bat. Sino ang nagpadala sa iyo upang sirain ang aking mga binti? Tumanggi si Scarface na mag-spill sa una. Gayunpaman, inilagay ni Alex ang higit na presyon sa kanyang bali na shin na humihingi ng matinding sakit. Hindi na niya ito mahawakan at humingi ng tawad mangyaring itigil. Tumigil. Ipagtatapat ko, sasabihin ko sa iyo. Ito ay Spark Rockefeller mula sa Rockefeller Group. Labis na nagalit si Alex nang marinig niya ang pangalang iyon. Ikaw Mother Siriwit Asterisk Sacker. Hindi pa ako naghahanap ng paghihiganti at narito na sinusubukan mong makuha ako. Kung gayon, ganoon din. Bibigyan kita ng isang aralin sa buhay. Tawagan mo si Spark ngayon, sabihin mo sa kanya na nakuha mo ako at isang kagandahan. Kabanata 43. Sa panahon ng Asexes taunang pagdiriwang, ang Spark ay hindi kapani-paniwalang nagulat na si Lord Lex Gunther mula sa Libong Miles Conglomerate ay tumayo para kay Alex. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan ni Lord Lex ang isang walang silbi na siriwit tulad ni Alex. Kung nais ni Lex na talunin ang kanyang lolo, si Bill Rockefeller, ang magagawa ng Spark ay panunood. Hindi siya kailanman maglakas loob na magpakita ng anumang mga palatandaan ng paghihiganti. Ibig sabihin nito ay hindi siya makakaganti kay Alex dahil sa pagsira sa kanyang braso. Bukod sa ang Rockefeller Group ay nag-aalala pa rin tungkol sa Libong Miles Conglomerate na naghahanap ng paghihiganti laban sa kanila. Gayunpaman, nalaman niya na may utang si Lex kay William. Ngayon na binayaran niya ang pabor, wala na siyang utang sa mga Rockefellers. Bukod dito, sinubukan ni Alex na tawagan si Lex minsan, ngunit natapos na siya ay sinigawan at banta. Walang takot si Spark noon. Kaya agad siyang umarkila ng ilang mga tao upang makitungo kay Alex. Ring sing 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 sing. Sa sandaling iyon, isang batang modelo ang nagmas Spark sa isang club. Nang matanggap ni Spark ang tawag ni Scarface, nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya, napag-usapan pa ba siya? Oo, G. Rockefeller. Nakuha namin ang brat at isang kagandahan din. Siya talaga ang hitsura. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng gayong kagandahan. Spark nagyelo. Nakuha mo ba si Dorothy? Tumanggo si Scarface, yeah. Sa palagay ko ang kanyang pangalan ay Dorothy. Si Spark ay labis na hamaling kay Dorothy kaya't siya ay sumigaw sa telepono, huwag maglagay ng isang daliri sa babaeng iyon. Akin siya. Nasaan ka guys? Pupunta ako ngayon. Tandaan, huwag maglagay ng daliri sa kanya. Bibigyan kita ng isa pang 2 milyon sa sandaling dumating ako. Matapos ay hang up ang tawag, itinulak ni Spark ang batang modelo. Kung ikukumpara kay Dorothy, ang batang modelo ay basurahan lamang. Oh Dorothy, hindi ko nais na gumawa ng isang hakbang sa iyo sa lalong madaling panahon. Naglakad ka mismo dito, dapat itong kapalaran. Alam na makikipagtalik siya kay Dorothy, sumugod siya sa kinaroroonan ni Scarface. Nagpa siya pa siyang kumuha ng tableta. Narito ako, darating, hipag. Gayunpaman, nagulat siya nang dumating siya sa kanilang lugar ng pagpupulong. Walang sino mang hipag sa paligid. Sa rundown house, ang Scarface at ang mga underlings ay lahat ay nakaluhod sa isang maayos na hilera. Lahat sila ay sinasampal ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga mukha. Si Alex sa kabilang banda ay nakaupo sa isang stand nakatingin sa kanila. Spark ay natakot sa kanyang nakita at sinubukan na tumakbo para dito. Gayunpaman, walang paraan na maaari niyang malampasan si Alex. Sa ilang sandali lamang, nakuha ang Spark. Alex, anong ginagawa mo?
Hindi mo ito magagawa. Agad siyang sinampal ni Alex sa buong mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit wala akong magagawa sa iyo? Sino ang nagtatakda ng mga patakaran, ha? Sumunod ang isa pang apat na slaps. Naramdaman ni Spark na parang umiikot ang ulo niya. Umungol siya sa galit, slap me again at gagawin kitang panghihinayang. Makinis. Bakit hindi kita sasampalin? Makinis. Tingnan kung ikinalulungkot ko ito. Makinis. Sino ang nagsisisi ngayon, ha? Makinis, smack, smack. Sinimulan ng Spark na napansin na ang kanyang mukha ay nagiging manhid mula sa lahat ng mga slaps. Para bang nabigla siya ng kuryente. Naiisip niya na mamamatay siya mula sa lahat ng pagkatalo na ito. Kaya nagpa siya siyang itigil ang pagiging matigas ang ulo at humingi ng awa. Mangyaring itigil ang pagsampal sa akin. Aaminin ko, mali ako. Pasensya na, itigil mo na lang. Masakit. Sinampal ulit si Alex. Sino ang iyong bro, ha? Ano ang iyong ginagawa pabalik noon? Aminin ang iyong mga pagkakamali. Sinusubukan ng iyong ama na alisin ang aking mana at nais mong ilayo ang aking asawa. Sa palagay mo ba talaga ako, si Alex Rockefeller, ay ilang uri ng panghihina? Tinawakan ni Alex si Spark sa kanyang leeg at itinaas siya. Dumiretso si Alex sa kanyang mga mata. Walang makakakuha ng anuman sa akin hanggat sa akin ito. Ibabalik ko ang lahat gamit ang aking sariling dalawang kamay. Bumalik at sabihin sa iyong ama kung ano ang lumibot sa paligid. Malapit na siyang mangyari ni Karma. Malapit na mananaig ang katotohanan, nagpatuloy si Alex. Pagkatapos nito, sinuntok ni Alex ang Spark mismo sa gat. Kabanata 44. Ang suntok ay napuno ng isang malakas na daloy ng chi. Masisira nito ang mga organo ng reproduktibo ng Spark sa paglipas ng panahon at sa isang buwan lamang, mawawalan siya ng kakayahang makisali sa pakikipagtalik ng lubusan. Umalis si Alex sa rundown house at nakipagpulong kay Cheryl na naghihintay sa restoran. Magkasama silang kumain ng tanghalian. Bago makitungo sa Spark, hiniling ni Alex kay Cheryl na mag-order ng pagkain at maghintay para sa kanya. Habang pinapanood niya si Alex na lumakad palayo, Spark chided Scarface, silly with asterisk sake. Scarface, scammer ka. Pumayag akong magbayad sa iyo ng maraming pera at sinusubukan mong scam ako. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang pinakamahusay na manlalaban sa Teal Street? Paano ka pinakamahusay kung hindi ka makikitungo sa isang larwang batang lalaki? Sa isang bali na shin, ang Scarface ay parang galit. Gaano ka katapang F asterisk at Stings called me? Sinabi mo na siya ay isang mahina. Ngunit malakas siya at mabilis din ang kanyang paggalaw. Maaari kang mapunit sa isang braso. Alam mo ba? Ako, Scarface, hindi ko ito iiwan. Babalik ang aking malaking kapatid sa loob ng 2 araw. Makikipag-usap kami sa brat na iyon. Kasabay nito, dumating si Beatrice sa mansyon ng Essex. Wala siyang mga klase sa gabi kaya umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Gayunpaman, napansin niya na ang kanyang ina ay nagbubulungan sa kanyang sarili. Binanggit ni Claire ang mga pangalan tulad ng walang silbi na piraso ng siriwit, basurahan at ingrate. Tinanggal ni Beatrice ang kanyang sapatos at tinanong, "Nanay, sino ang iyong pinag-iisipan? Hindi mo ba sinipa ang tulala ng Rockefeller? Dumating ba siya upang humingi ka sa kanya?" Tumingin si Beatrice sa paligid ng bahay, handa ng sip-ain. Muli si Alex. Hindi. Pumalaklak si Claire. Ang tulala na iyon ay mahusay na ginagawa ngayon, nakipag-ugnay siya sa apo ng maalamat na doktor ng California. Sinampal ko pa si Ganoderma dahil sa kanya. Naiinis lang ako. Ano? Ang walang silbi na piraso ng Cichirite asterisk T ay sinampal ka. I'll rip him apart. Hindi siya ang sumampal sa akin. Ito ay isa sa mga babaeng pasyente doon. Pinagalitan ko ang apo at sinampal. Hindi ako nagagalit dahil sa sampal. Nagalit ako na ang ingrate na iyon ay nakakabit sa ibang babae.
Iyon ang dahilan kung bakit pumayag siyang lumipat at manirahan sa kanya. Ibinigay ni Beatrice sa kanyang ina ang isang hinlalaki sa sandaling narinig niya na pinagalitan ni Claire ang apo ng maalamat na doktor ng California. Kamangha-mangha ka, nanay. Pinagalitan mo ang B** tulad ng dapat mo. Bukod, hindi ba ito isang magandang bagay? Kung alam ni sis ang tungkol dito, sa wakas ay susuko siya at ilalabas namin siya sa aming buhay ng isang beses at para sa lahat. Teka, huwag magalit. Pag-dinner na lang tayo, gutom na ako. Inihanda na ni Claire ang hapunan, lahat ay pinaglingkuran sa mesa. Play. Ang Beatrice ay naglabas ng isang bibig ng aubergine. Nanay, ano ito? Sinusubukan mo bang lasonin ako? Sinubukan niyang hugasan ito ng ilang sopas. Gayunpaman, pinalabas din niya ito na inilalagay ito sa buong mukha ni Claire. Nanay, gamot ba ito o sopas? Bakit sobrang pait? Marunong ka bang magluto? Ito ay kasuklam-suklam kumpara sa kung ano ang magagawa ng ingrate. O anuman, mag-order lang tayo. Bigla ang tinig ni Beatrice ay muling tumunog sa bahay. Mom. Paano ka? Lahat ng mga puting damit ko ay marumi. Nahiwalay mo ba ang madilim at magaan na kulay? Ano? Saan? O Diyos ko, sa palagay ko ang pagsipa sa ingrate ay isang pagkakamali. Nanay, mangyaring umarkila ng isang maid, ang aming bahay ay magtatapos sa mga lugar ng pagkasira kung hindi namin. Bigla, nag-chime ang doorbell. Sino ang iyong hinahanap? Binuksan ng dalawa ang pintuan. Ang isang lalaki at isang babae kasama ang isang maliit na batang babae ay nakatayo sa kanilang pintuan. Sila ang pamilyang Carter. Ang kanilang anak na babae ay ang halos sumigaw sa kamatayan mula sa isang piraso ng bundok na hawthorn sa Ganoderma. Ipinaliwanag ni Charles ang lahat sa kanyang asawa na si Hailey Lawson. Si Hailey ay sumabog sa malamig na pawis dahil sa takot. Nabuhay muli ni Alex ang kanyang anak na babae at binigyan si Dr. Coney ang paraan ng acupuncture ng libre na ang dahilan kung bakit ang maalamat na doktor ng California ay lumuhod sa kanya. Kaya naramdaman ni Hailey na dapat niyang pasalamatan si Alex ng personal at gantimpalaan siya ng malaki. Umiti si Charles at tinanong, maaari ko bang tanungin ang batang doktor na Rockefeller sa paligid? Beatrice ay bumulalas, anong batang doktor Rockefeller? Nasa maling lugar ka. Maghintay, hindi ba ito bahay ni Dorothy Essex? Hinahanap namin si Alex Rockefeller, ang batang doktor. Alex ay isang walang silbi na piraso ng Siriwit *T. Kailan siya naging isang uri ng batang doktor? Nagbibiro ka diba? At hindi, wala siya rito na ang Rockefeller ingrate ay nakik sa labas ng bahay na ito. Iniwalayan siya ng aming anak na babae. Kung nais mong hanapin siya, tingnan sa ilalim ng isang tulay o isang bagay. Ano? Nabigla si Charles. Sino ka? Gaano kakatapang tumawag sa maalamat na batang doktor na walang silbi? Sumagot si Beatrice, ano pa siya? Kayo ay dapat na niloko. Dapat mong i-cut ang mga relasyon sa kanya. Noon lang nakilala ni Claire si Charles at ang maliit na batang babae. Nagulat siya. Hindi ka ba sa Ganoderma? Doktor. Iniligtas ni Coney ang iyong anak na babae, di ba? Bakit mo hinahanap ang walang silbi na ingrate na iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Charles habang patuloy na ininsulto siya ng dalawa. Ang buong pamilya na ito ay nang-iinsulto ng paulit-ulit. Paano siya nakaligtas na naninirahan sa sambahayan na ito? Malamig niyang sinabi, ang aking anak na babae ay hindi na i-save ni Dr. Coney, na-save siya ni Alex. Pumunta kami rito para lamang pasalamatan siya ng personal at nais naming bigyan siya ng isang mansyon at ilang pagbabago sa bulsa. Hindi ko inaasahan na ang batang doktor ay sinipa ka. Kaya mangyaring humingi ng paumanhin sa amin. Pagkatapos nito, ang pamilya ng tatlo ay lumingon at umalis sa kanilang marangyang kotse na nagmamaneho. Sina Claire at Beatrice ay lumingon sa bawat isa, kapwa na puno ng kawalan ng paniniwala.
Kabanata 45. Papa, bakit nila tinawag na walang silbi si Uncle Alex? Hindi siya. Ang maliit na batang babae na si Zoe Carter ay nagalit ng galit. Halos 6 na taong gulang siya kaya lumalaki siya upang maging mas maalalahanin. Nakatakas siya sa kamatayan noong hapon buong salamat kay Alex. Noong siya ay nasa estado pa rin ng kanyang espiritu, ang naramdaman niya ay kalungkutan at lamig. Si Alex ay tulad ng isang apoy sa kampo sa taglamig, pinapanatili ang kanyang mainit na kung bakit ito ay nag-iwan ng isang malakas na impresyon sa kanya. Sumagot si Charles, hindi nila alam kung ano ang sinasabi nila. Dagdag pa ni Hailey, tulungan natin siya sa ilang paraan sa halip na babal sa tungkol sa dalawang iyon. Tingnan natin paano natin siya mahahanap. Narinig ko pagkatapos ng aksidente ni William, naging vegetative ang kanyang asawa at siya ay nasa ospital mula pa. Sinabi ni Charles, pumunta tayo sa pangunahing lungsod upang hanapin si Cheryl. Noon lang pumalik sa ospital sina Alex at Cheryl. Tutulungan ni Alex ang kanyang ina na maglabas mula sa ospital. Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na dapat manatili ang Brittany para sa isa pang ilang araw kung sakali. Pumiti si Alex, hindi na kailangan iyon. Mas pamilyar ako sa kalagayan ng aking ina kaysa sa iyo. Nakakainis, binitawan ni Cheryl ang kanyang ibabang labi at sinulyapan siya, ako ang kanyang pangunahing manggagamot, paano ko hindi pamilyar sa kanyang kalagayan. Si Alex ay bahagyang na-flush sa hitsura na ibinibigay sa kanya. Siya ay kumaway ng walang pag-asa, ngunit ito ang katotohanan. Hindi ka kinakailangan mas pamilyar sa kanyang kalagayan dahil lamang sa kanyang pangunahing manggagamot. Ibig kong sabihin, paano ito? Alam kong madalas kang may mga cramp ng panahon, ngunit hindi mo alam kung paano haharapin ito, hindi ba? Ano? Napahiya si Cheryl habang ang kanyang mukha ay sumiklab sa isang maliwanag na lilam ng kulay rosas. Talagang mayroon siyang mga cramp ng panahon kahit ngayon. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Panipi. Naamoy ko ito. Inawakan ni Alex ang kanyang ilong at tinitigan ang lugar sa pagitan ng kanyang mga hita. Ikaw. Pervert. Napahiya si Cheryl kaya kinuha niya ang isang file at isinakay ito kay Alex. Gayunpaman, madali nang inatake ni Alex ang kanyang pag-atake, makakatulong ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng iyong tulong. Bigla, dumating sa ospital si Charles at ang kanyang pamilya. Napansin si Alex, si Jugd at hinawakan ang kamay ni Alex, Dr. Rockefeller, natutuwa ako na nakita kita. Si Alex ay bahagyang naabutan ng kanyang palakaibigan na kilos. Napagtanto kung ano ang narito para sa pamilya, ngumiti si Alex, o huwag pawis ito G. Carter, hindi ito isang malaking pakikitungo, hindi mo ako dapat pasalamatan. Nagsalita si Hailey, maaaring hindi ito isang malaking pakikitungo para sa iyo, G. Rockefeller. Ngunit naisave mo ang aming buong pamilya. Kung may nangyari sa aking anak na babae, hindi namin kailanman makaramdam ng kaligayahan sa aming buhay. Kaya narito ang isang maliit na regalo, mangyaring tanggapin ito. Hinahanap mo kami kung hindi mo. Well, si Alex ay nasa isang mahirap na posisyon at bahagyang napaatres sa pamamagitan ng kanilang mga friendly na kilos. Bigla, niyakap ni Zoe ang hita ni Alex at sinabi, Mister, dalawang kahulugan ay hindi maganda sa bibig mo. Sinabi nila na hiwalay ka rin. Kapag lumaki si Zoe, ikakasal ni Zoe si Mister, okay. Ang mga inosenteng salita ng bata ay nagpapagaan sa kapaligiran at lahat ay tumawa ng masaya. Tinawakan ni Hailey ang kamay ni Alex at inilipat ang isang bag ng dokumento sa kanya, ngumiti, kaya naayos na. Magkaroon lamang ng maliit na regalo na ito. Sino ang nakakaalam? Baka kailanganin ka ulit namin balang araw. Si Hailey ay medyo kabataan pa rin sa edad na 27. Siya ay maganda at kaakit-akit na may mahusay na kahulugan ng fashion din. Mukha siyang matanda at nakakaakit habang nakarating siya sa rurok ng kanyang namumulaklak na kabataan at kagandahan. Gayunpaman, sa isang banayad na pagpindot lamang, maaaring sabihin ni Alex na may mali. Mrs. Carter, nakakaranas ka ba ng hindi pagkakatulog kamakailan? Madalas kang natutulog at may mga bangungot. Nararamdaman mo ba ang sobrang pagod?
Si Hailey ay nagyelo pagkatapos ay tumango ng labis, Hindi ko alam kung ano ang mali sa akin. Patuloy lang akong may bangungot at noon lang hinayaan ni Hailey ang kanyang mga salita na mag-off, ang kanyang mukha ay nag-flush. Nagulat si Charles. O mahal ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? At natutulog din. May sakit ka ba? Ang ekspresyon ni Hailey ay naging kakaiba sa kanyang sagot. Nagsimula lamang ito ng ilang araw na ang nakakaraan, panaginip lang sila, walang pakikitungo. Nagsalita si Cheryl, maaari ko bang subukan na madama ang iyong pulso? Umiti si Hailey. O syempre, batang doktor. Ang Coney ay medyo sikat din sa larangan ng medikal. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang patas na pulso kay Cheryl. Matapos ang halos kalahating minuto, pinaliit ni Cheryl ang kanyang mga mata, iyon ay kakatwa ang pattern na ito ng pulsing. Paano mo ito napansin? Tinanong niya si Alex, ngunit ngumiti lang siya at tumahimik. Hindi nagkasakit si Hailey. Nagkaroon lamang ng isang masamang nilalang na sumusunod sa kanya. Agad niyang naramdaman ang pagkakaroon nito sa pagpindot sa kanyang kamay. Bukod dito, ang mga pisngi ni Hailey ay abnormally flush, pula ang kanyang mga mata at mayroon siyang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bukod sa tila hindi nais ni Hailey na pag-usapan ng tungkol sa kanyang mga panaginip kanina. Ang entidad ay dapat na lubos na makapangyarihan ngayon, pahirapan siya sa kanyang mga panaginip. Si Hailey ay bahagyang inalog. Alex, masama ba ito? Sumagot si Alex, hindi talaga, tutulungan kitang tanggalin ito ng lubusan. Pagkatapos ay itinuro niya patungo sa dumi ng tao sa gilid, mangyaring umupo dito, ginang Carter. Umiti si Hailey at sinabi, o hindi mo na ako tatawagin Mrs. Carter, maaari mo akong tawaging Lawson. O kung hindi mo iniisip, maaari mo akong tawagan sa aking unang pangalan, Hailey. Halata na sinusubukan ni Hailey na lumapit kay Alex. Hindi naisip ni Alex ang marami, okay, pagkatapos, umupo ka rito, Hailey. Ay massage ko ng kaunti ang iyong ulo. Naiisip ni Cheryl, gagamitin ba niya ulit ang 13 acupunctures of hell? Gumagana ba ang pamamaraang ito sa lahat? Ang kanyang mga mata ay naayos sa kanila na nakatuon sa mga paggalaw ni Alex. Gayunpaman, hindi ginamit ni Alex ang 30 acupuncture ng impyerno sa Hailey. Sa halip, ginamit niya ang Bahiskara acupuncture mula sa serye ng Doktor ng Multo sa Ultimate Book of Medicine. Mayroong 7 puntos ng acupuncture dito. Sa 7 puntos lamang, mawawala ang entidad mula sa kanyang katawan. Si Hailey ay nakaistilong sa isang puting blusa at masikip na maong. Mapata at makinis din ang kanyang balat. Nakaupo sa dumi ng tao, siya ay tumingin nakamamamanghang at matikas. Gayunpaman, si Alex ay nakatayo sa harap niya. Nakatitig sa kanya mula sa napakataas na anggulo, hindi mapigilan ng kanyang mga mata ngunit gumala. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.